At habang tumatagal ang kaso, mas nagiging emosyonal ang reaksyon ng publiko. Dahil hindi lang ito tungkol sa batas. Tungkol ito sa brutal na pagkamatay ng isang babae. At para sa marami, kahit anong legal technicality, hindi sapat para mapawi ang galit. Pero para sa korte, iba ang basehan, hindi emotion, hindi public opinion, kundi evidence beyond reasonable doubt. At dito nagsimulang mapuo ang pinakamalaking kontrobersya ng buong kaso. Sapat pa talaga ang ebidensya para makahatol? Habang lumalalim ang trial, may mga legal observers at commentators na nagsimulang magsuri sa proseso. May ilan na nagsabing malakas ang circumstantial evidence, pero may ilan ding nagsabing mahina ang direct forensic connection. At dito pumapasok ang isa pang malaking tanong. Nasaan ang ibang ebidensya? Dahil sa mga ganitong kaso, madalas umaasa ang publiko sa DNA, forensics, physical proof. Pero kapag matagal bago natagpuan ng katawan, maraming ebidensya ang nawawala. At iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kasong ito. Habang tumatagal, hindi na lang who killed Ruby Rose ang tanong. Nag-iba na. Naging, may sapat bang katotohanan para humatol? At paano kung may mga bagay na hindi na talagang malalaman? Habang tumatagal ang paglilitis, mas lalong naghihintay ang publiko. Taon na ang lumipas. At para sa marami, iisa na lang ang gusto nilang marinig. May mananagot ba? Hindi na simpleng balita ang kaso. Naging usapan ito sa mga bahay, karinderya, opisina, at social media. Halos lahat may opinyon. At habang tumatagal, mas lalo naghahati ang pananaw ng tao. May mga kumbinsedong malinaw na kung sino ang may sala. Pero may iba rin nagsasabing hindi sapat ang ebidensya. At dito naging mabigat ang lahat. Dahil sa mga kasong mataas ang emosyon, madalas may banggaan sa pagitan ng public emotions at legal standards. Sa publiko minsan sapat na ang kutob, sapat na ang testimonya, sapat na ang paharamdam na alam na natin ang totoo. Pero sa korte, iba. Kailangan ng matibay na ebidensya. Kailangan mapatunayan beyond reasonable doubt at doon umiikot ang buong laban. Nang lumabas ang mga desisyon sa kaso, maraming Pilipino ang nabigla.